Hello po mga kabayan, nandito na naman po tayo. Ang daming nangyari sa atin sa Pilipinas. So kung ano na lang mapag-usapan natin, ang dami eh. Pero ang gusto ko pong, bago ko makalimutan, i-emphasize dito, ay yung ginagawa nilang parang superhero, yung kanilang inaccept na sa Witness Protection Program na si Roberto Bernardo, dating Yusek, di ba? Ay, at least 3 tao na ang nag-deny sa mga sinabi niya, sa mga inakusan niya doon sa 3 tao. So, ibig kong sabihin, 2 tao na ang nagsabing sinungaling siya. Bali 3 tao ang nag-deny, 2, si Olivar at saka si Maynard Ngo. At si dating Secretary Bunuan talagang dininay yung mga akusasyon nitong si Roberto Bernardo. Now, ang narinig ko, sabi ni Soto, 2 tao na ang nagsabing sinungaling siya. Na-accept na siya sa Witness Protection Program. Hindi na nag-elaborate. Pero yun lang po ang gusto kong i-emphasize sa inyo na, kumbaga, ayan, ginagawa ninyong parang yung kanyang salita ay nakasulat sa bato. Di ba? Then again, hindi natin alam, nagsasabi ba talaga ng totoo si Roberto Bernardo? O napipressure lang siya para, di ba? Or hindi rin ba nagsasabi ng totoo itong sila Olivar? At saka si Maynard Ngo, at saka itong dating Secretary Bunuan. So, hindi mo na po alam ang nangyayari. Hindi ko rin po alam kung ito ay napag-usapan na nila kasi wala pong nangyari, di ba, sa Blue Ribbon hearing? Sinayang po nila ang oras, kinain ng husto sa pagpapaliwanag kung bakit mali yung number na ibinigay nila na ghost project, di ba? Nag-spend sila ng time na parang ini-educate lang tayo doon, hindi talaga hinahanap kung sinong mastermind. Hindi tinanong ng malaliman si Olivar. Si Trigib Olivar na inakusahan nito ni Senator Lacson na nagdadrive siya ng armored van na punong-puno ng pera. Hindi man lang yan natanong. Si Maynard Ngo na sinasabing pinagbigyan ng ilan ba yun? Magkano yun? 160 million para ibigay daw kay Chis Escudero. Di ba? So wala man lang nagtanong. Ang nangyari baga mga kababayan ay parang pinapunta lang sila doon para aminin o hindi aminin. Walang malaliman na tanong. Ang ginawa nila, nag-spend sila ng time, mali yung ibinigay namin na numero ng Ghost Project, mababa lang pala, hindi pala 421. Kasi wrong coordinate. Kasi ginagamit yung MIPS, yung multi-year programming scheduling yata yun. Yun na ang doon sila nag-spend ng so much time, di ba? Pero mga kababayan, kailangan ipaliwanag sa atin yung kailangan natin malaman kung sino ang nanguha, ang namuno sa pagnakaw ng more than 1 trillion. Ang gusto, tuloy na isip ko, ito na naman. Kasi di ba sabi, yung sinabing Ghost Project, yung iba doon, babalikan na naman. Yung nasabi na Ghost Project, 252, babalikan nila at iimbestigahan uli. So sabi nga po ni Senator Erwin, baka tapos ng administrasyon na to, hindi pa tayo tapos. Baka ganun daw ang mangyari. Hindi ba sabi ko sa inyo noon, talagang hinahabaan, talagang hinihila. Hinahabaan ng hinahabaan, hoping na magsawa na ang taong bayan. Huwag na tayong makialam, bayaan na natin, ninakaw nila ang over 1 trillion. Wala na. Pero hindi po sana ganun ang mangyari. Now, dahil po sa ganyang nangyaring hearing, parang ang daming nadismaya. Kaya nadismaya si Senator Marcoleta, nadismaya si Senator Amy, nagkaroon sila ng press con, ayan, nasabi nilang meron silang minority report.
na sinasabi naman nitong si Lacson, mga kababayan, na basura. Ito po mga kababayan, pakinggan muna natin to. Kasi talagang, yun nga po, bakit hindi nyo tinanong yung inakusa mo na nagda-drive ng armored van, itong si Trigib Olivar, di ba? Na puno ng pera. Wala man lang nagtanong. Ito po ang nangyari doon mga kababayan. Ang tanong, ito lang, pakita ko muna sa inyo bago ko ito. Mukhang si Pangilinan lang nga eh. Parang, ano to? Ano to? May script ba to? Tingnan niyo mga kababayan ang nangyari. I go now to your testimony, Mr. Bonoan, with respect to Mr. former Yusek Olivar. You have Excuse Mr. me, Your Honor. Me? Yes. Sorry, Bernardo. Mr. Bernardo's testimony, where he identified Trigib Olivar of the DepEd. Sometime in 2024, Olivar personally called me for meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the Office of the Executive Secretary. Subsequently, I submitted this list to Yusek Olivar. Yusek Olivar told me that commitment is 15%. Boss, quote-unquote, 15 yan. Thereafter, the DPWH received a special allotment release order for 2.85 billion. Engineer Alcantara would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, meaning Bernardo, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olivar in Magallanes, Makati. Would you care to comment, Mr. Olivar, as to the allegations that have been put forth against you? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Ako po, I deny those allegations. Wala pong katotohanan, Mr. Chair, Your Honor. Lahat po from the communication to nag-deliver to kay ES daw po, na wala naman po akong personality kay Executive Secretary. That time, kung 2024 baka yun yung papasok po kami sa DepEd. Wala. I mean, kahit nakakausap po sa Executive Secretary, hindi po. And sa deliveries po, 15, wala po, Mr. Chair, Your Honor. Would you care to perhaps give your own understanding of bakit ka therefore sinasangkot dito? Actually, malaking pala. Siguro, sabi mo kasi hindi totoo. Yes So po. I'm sure na-shock ka. Yes po. I'm sure Totoo po naisip yan. mo, teka, bakit ako pinupuntirya rito? Totoo po yun, Mr. Chair, Your Honor. So bakit kaya? Um, Anong sagot mo? Ay, ako lang medyo palaisipan po sa akin, Mr. Chair, Your Honor. Dahil kilala ko po si Yusek Bernardo, Yusek siya, Yusek po ko, and from previous yung na sinabi niya na kung paano kami nagkakilala. Pero hindi ho kami nag-away, hindi ho kami nagdebate. Wala akong makitang rason na kung bakit ako po ini-implicate niya. Even sa akin po. And sa pamilya ko, naging malaking palaisipan po na kung bakit po na-implicate po rito. Mr. Chair, Your Honor. Okay, so again, that is a general denial. No? So you are asserting, you're telling this committee that Mr. Bernardo is a liar. Doon po sa allegation niya sa akin, yun lang po yung kaya ko pong sagutin. Yes, that he is lying. Opo, Mr. That he is a liar with respect to Doon po sa... the allegations One. against you. Yes po, Mr. Chair, Your Honor. Okay, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Si Engineer Alcantara, kilala mo? Na-meet ko po dahil po yung sa DepEd po kami, kapag parang nagkaroon po ng lakad si Presidente sa Bulacan. So kami po yung magkakasama nyon, nandun po siya. Tungkol po ito dun sa classroom after po mabaha yung Bulacan. So tumulong po sila sa pag-repair bago pa dumating si Presidente. Your Honor. So kilala Mr. mo Chair. si Engineer Alcantara? Opo, Mr. Chair. Ano yung Magallanes? Meron ka bang bahay sa Magallanes? Wala po, Mr. Chair, Your Honor. Ako rin po, yun din po isa na kinagulat ko po, Mr. Chair, Your Honor. Would you care to clarify, Mr. Bernardo, ano yung Magallanes? Would you know why? Just a brief explanation or a... Mr. Chair, kasama po doon sa pinaliwanag ko sa aking affidavit, meron pong instances na merong delivery doon sa Magallanes area. So yun po yung, bago po mag-expressway ng South. Is it a public place or a private? Yes po, Mr. Chair, public place. Public place. Public place po, sa Okay. parking po doon. Okay. Ikaw ba umuwi sa Magallanes, Mr. Olivar? Mr. Chair, Your Honor, no po. Makati, you go home to Makati? No po, Mr. Chair. Your Where do you Honor. go home? Paranaque po, Mr. Chair, Your Honor.
Okay, Paranaque. Okay. We go to Mr. Ngu. You two have been Bernard Ngu. identified in the affidavit of Mr. Bernardo. Would you care to clarify or explain what is your role according to Mr. Bernardo? Please go ahead. Mr. Chair, Your Honor, I absolutely deny all the allegations made by Pansin nyo, hindi mo lang tinanong. Ano yung denial? Wala na. Parang pinaklarify lang. Wala na akong ibang narinig eh. Yan lang. Pero isa pa rin siya. Siya nagsabing sinungaling si Bernardo. Bernardo. That's the reason why I already filed a case against USEC on defamatory insinuations. For this, I invoke the sub judice rule because it's pending already with the appropriate courts. Yes, well, just for the record, the subjudice rule does not apply to committee hearings in aid of legislation. In fact, the Supreme Court has already ruled. Otherwise, anyone can just file a case before any court, and if he's called here to the Senate for investigations in aid of legislation, he will just say, there is already a pending case, and therefore, the subjudice rule applies. That is not so. If at all, what you can do is to invoke your right against self-incrimination and refuse to answer. But you cannot cite sub judice as a basis not to answer questions raised by any of the committees in the Senate. Just for the information of Mr. Ngu. Bakit naman si DOJ Secretary Boyeng Remulla, the whole time, pag siya nandoon, lagi niyang ginagamit sub judice rule. Diba? Natandaan ninyo? Noong hearing ni Senator Amy tungkol doon sa pag-kidnap kay Tatay Diggs, halos hindi makapagsalita dahil pag may nagsasalita, ayan na si Boyeng. Hindi na po siya pwedeng magsalita kasi meron na nga pong kaso yan. Masasubjudice kami. Ulit-ulit, di ba? Halos hindi makapagsalita yung iba. Singit ng singit siya. Bakit walang nagsalita doon? Walang nagsabi. Okay pag kayo, di ba? Siguro. So, based on so tatlo po sila na nagde-deny. And you also, therefore, because you Tatlo na sila na nagdi-deny. filed a case of defamation, you're also of the view that Mr. Bernardo is a liar, at least with respect to the allegations against you. Yes, Your Honor. Okay. Sige. Di ba? So again, ayan. Tatlo na sila na nagdi-deny doon sa sinabi, sa pang-aakusa nitong yung superstar nila na si Roberto Bernardo. Dahil dyan, nagpalabas, di ba, ng minority report. Kasi nadismaya sila eh. Nandoon na po yung sinasabi nila na nagmaniho ng armored van. Puno ng pera. Pero wala man lang nagtanong kay Oliver, totoo ba yun? Na ikaw ang nag-drive? Yung sabi ni Roberto Bernardo. Bakit ganon mga kababayan, wala man lang tanong-tanong? Yung ba pagdating nila doon, kaya malakas ang loob nilang dumating sila doon, alam nilang hindi sila tatanungin? Diba? Ito po, yung hindi papakita ko sa inyo once again yung sinasabi ni Senator Lacson na pagmamaniho ng armored van na puno ng pera na umabot sa 2 billion na at that time sinabi ni Senator Lacson kung saan man napunta yung 2 billion di natin alam. Doon na lang yun. Di ba? Andyan yung pagkakataon, andyan si Trigib Olivar. Di ba? Nagharap na sila nitong si Bernardo. Ba't hindi man lang nilaliman, tinanong? Wala. Ito naman po ang, di ba? So, ngayon, nagbigay ng minority report sila Senator Marcoleta at Senator Amy Marcos na kumbaga ikinadismaya naman ni Lacson na parang pagwawalang respeto sa kanila. Sir, ang pagwawalang respeto po ay patuloy ninyo na parang ang nangyayari ay you're working for the administration and Martin Romualdez instead na para sa taong bayan.
Yun po, hindi man ninyo ginagawa yan, baka sa tingin namin ay ganyan, kasi yan po ang nakikita namin. At ipakikita, di ba sabi mo, noon, we have your back, Mr. President. Mr. President is a very nice guy. Hindi niya magagawa na mag-insert ng 100 billion sa BICAM. Di ba, sir? Hindi ba nasabi mo rin na si Amy Marcos ay very parang un-Filipino noong sinabi niyang yung kapatid niya ay gumagamit? So, meron ka ng ano talaga kay Senator Amy. Parang mainit na talaga ang dugo mo kay Senator Amy at kay Senator Marcoleta. Lagi kang galit eh. Tama naman yung ginagawa nila. Tama yung nakita namin doon sa ano sa kanyang sa picture. Yung meron siyang Romualdez, Diskaya at baka nandiyan na sa akin. 'Di ba? Kasi parang the whole time pag nababanggit si Martin Romualdez, nagagalit ka. Kasi kung minority report yon, sana pinag-usapan nyo. Sana tinanggap nyo na minority report nga eh. Criticism siguro yun or something. Pero, di ba? Ay naku, ewan ko sa inyo. Ito po. Hindi ako may basurang pinagtatakpan. Ito ang tugon ni Senador Amy Marcos sa mga buwelta ni Senador Panfilo Lacson sa tinaguriang Minority Report. Isa itong dokumento kaugnay sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Mula ito sa Senate Minority Block na pinirmahan ng 6 sa 9 na miyembro ng minorya. Nakapaloob dito ang kanilang mga obserbasyon, findings, mga rekomendasyon at mga posibleng ihaing legislative measure. Ngunit sa isang panayam, sinabi ni Senador Ping na ang respeto ay nagbubunga ng respeto. Paano anya nito tatratuhin ng may respeto ang isang dokumentong sumisimbolo ng kawalan ng respeto sa komite at buong Senado? Kaya ayon sa Senador, ang bagsak niyaon ay sa basurahan. Buwelta naman ni Senador Amy, ang pinatutunguhan ng Minority Report ay ang taong bayan at ang mamamayan Pilipino ay hindi basurahan. Ayaw na rin anya patulan ni Senador Amy ang usaping respeto. Ngunit kung may pinakamalaking bastusan sa naturang issue, ito ay ang pambabastos sa talino at pangunawa ng Pilipino. Tama. Kasabay ng unang paglalahad sa Minority Report, ipinaliwanag din ni Senador Rodante Marcoleta kasama ang senadora ang layo ng naturang dokumento. So, ang mga tao nagtataka, ano na naman ito? Ano bang, wala na bang ano ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa ating Senate rules, hindi pa kami pwedeng maglabas kasi kailangan matapos talaga yung committee report. Sang-ayon naman si Senador Risa Ontiveros sa prosesong ito na dapat mauna ang committee report bago ang minority report. Ang president na naalala ko, naalala niyo siguro nung nasa minority kami ni dating minority leader Coco Pimentel, nakapag-submit din kami ng isang minority report noon, 'di ba, doon sa sugar smuggling fiasco, at ginawa po namin 'yon pagkatapos ilabas yung committee report ng Blue Ribbon noon at nabasa namin. And so our minority report was a comment on and a constructive criticism too, at may proposals kami doon. So, nung panahong iyon, pinayagan ng Blue Ribbon Committee i-attach yung aming minority report dun sa committee report ng Blue Ribbon. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. So yung mga kababayan, bakit kailangan pang, di ba, sabihin ni Lacson na pambasura yan? Pwede naman po silang mag-communicate, mag-usap. Kasi parang nakikita tuloy ng tao na every time na lang mababanggit si Martin, nanggagalaiti kayo, nagagalit kayo. 'Di ba? Itong mga kababayan, iparemind ko lang po sa inyo. Gusto ko lang ipakita ito kasi paulit-ulit, remember na sinasabi ni Senator Lacson noon,
yung sinabi ni Senator Amy na hindi sila pinagtatanong or lagi na lang pag sila nagtatanong ay wala ng oras, hindi sila nakakapagtanong. Hindi ba anong sagot ni Senator Lacson? Hindi naman siya ma-attend eh. Di ba? Hindi ko siya sinasabi na hindi magtanong. Hindi naman siya ma-attend ng hearing, di ba? Ito po, unang hearing ni Senator Lacson. Si Senator Amy nandyan. September 18, Senator Lacson, unang hearing mo. Nandun si Senator Amy. Tanda mo? So wag po sana magsasabi ng ganyan. Akalaan ninyo kasi nakakalimutan na ng tao. Sa dami nga ng issues siya pwedeng makalimutan natin. Ayan si Senator Amy, oh. Nagtatanong. Infrastructure projects na may kinalaman. Pero kahit ilang beses ako magtanong, humingi ng accomplishment report nila mula Nandyan pa yan. ng 2015, 20... Ikaw po, miski pa i-google ninyo, September 18, oh, unang hearing po ninyo, nandun si Senator Amy. Baka po naman kakalimutan nyo lang. But sana po, hindi kayo nagsasalita ng sigurado kasi sabi mo, hindi naman siya nag-a-attend ng meeting eh. Pinakita ko lang yan, very short lang po. Kasi sabi ko noon, di ba, sabi ko, bakit mo sasabi ni Senator Amy yun kung hindi siya nag-attend? Di ba? Paulit-ulit sinasabi ni Senator Lacson na hindi naman siya nag-a-attend ng hearing eh. Gusto ko lang patunayan na mali si Senator Lacson sa sinasabi niyang yun. Ito po kasi yung picture, di ba, na ipinakita nila Senator Amy. Yan, no? Sinong nasa taas? Si Martin. Sinong nakaturo sa kanya? Si Diskaya. Sergeant Gutesa. At si Saldico. 'Di ba? Oh, ayan oh. Tingnan mo itong si Bernardo, sinong tinuturo niya? Yung dalawang mababa sa kanya. Ito. 'Di ba? So ito na naman. Ito naman po ay recommendation. Hindi naman kailangan sabihin na, oo, yun ang dapat. Recommendation lang. Dahil base doon sa hearing po ng Senator Marcoleta. Galit na galit kayo. Imbes na parang sundan ninyo, tingnan ninyo, nagalit naman kayo. O ito mga kababayan. Nung sinabi po ni Senator Lacson, di ba naalala ninyo na binulgar ni Senator Amy itong kapatid niya si Bongbong na gumagamit daw po ng pinagbabawal na gamot. Ang sagot niya noon itong si Lacson, nasaktan daw siya para kay Bongbong. Very un-Filipino daw yung ginawa ni Senator Amy. Sir, sa palagay ko po, ang very un-Filipino po ay yung isurrender mo yung sarili mong citizen sa ibang bansa. Yun po. 'Di ba? Wag lamang po sana tayo maniniwala agad katulad ng mukhang nakakalimutan ni Senator Lacson na siya po ay dapat nag-iimbestiga for the people. Hindi po para, kumbaga, parang nangyayari, ginagawa man nila o hindi, nililihis po nila eh. 'Di ba? Nililihis nila. Once again, hindi po kami maniniwala na ang korupsyon na nangyari ay magagawa ni Saldico lamang. Remember po, Sir Lacson, yung mga perang kinuha nang galing po doon sa pagkalaki-laki, pagsamdamukal na unprogram appropriation fund, 'di ba? Sino po ang nag-release noon, Sir? Hindi po ba either ang DBM, which is sino? Si Amina Pangandaman sa Department of Budget and Management, and si Bongbong, hindi po ba? Oh. So, hindi po kami naniniwala na si Saldico ang pasimuno dyan. Kasi mukhang si Saldico na lang. O baka itong si Bunuan kasi wala na si si dating Yusek Cabral. Si late Yusek Cabral. So, kaiikot, wag lang matamaan si Martin at si Marcos.
Di ba? Ito po, paalala ko lang sa inyo. Napakita na natin ito noon, pero pakita ko uli. Kasi yung opportunity na matanong niya sa harapan ng madla si Trigib Olivar na nagmaniho ng armored van na puno ng pera, hindi mo tinanong, Senator Lacson. Kaya nakakadismaya. Statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, This is, bago pa niya aminin niya na meron. Bago pa niya aminin yan, sila nagsasabi agad, it's impossible na mag-insert di umano itong si Bongbong Marcos ng 100 billion worth of project sa BICAM. Kasi kung gagawin niya raw yun, bakit hindi na lang sa NEP? Di ba? Pinabulaanan na agad nila. This time, aaminin niya, ay meron pala, pero iikot na naman niya. Topas went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion. By the way, ito po ay partial lamang po. Hindi ko kinuha lahat, pero partial lang ito. So, kung gusto ninyong balikan yung sinabi niya, yun, November 18, 2026, yung pinag-uusapan nila ang budget. Siningit lang niya yan. Presenting the 25% commission, di umano, para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. I will attest na hindi totoo, as if siya talaga may personal knowledge doon, di ba? Pag sinabi mong I will attest na hindi totoo, meaning ikaw yun, ikaw talaga ang nandoon. Alam mo yun, personally. Di ba? Absolutely untrue or false. Untrue or... Maraming nag-ano sa kanya dyan, nag-criticize. Di ba? completely false. Why? Because, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Roberto Bernardo na naman. Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion na di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. So di tama yung sinabi ni Saldico na mayroon ngang insertion na 100 billion. Sinong paniniwalaan natin? Si Bernardo o sa ang appropriation chairman na si dating Congressman Saldico? Sino, sir? Sino mga kababayan? Paniniwalaan natin si Bernardo na 2 tao na at 3 tao na nag-deny sa sinasabi niya? O ang paniniwalaan natin yung kadikit? Laging magkasama yan, di ba? Si Martin Romualdez at saka si Saldico. Hindi kasama ito. Hindi nila kadikit iyan si Bernardo. Sinong paniniwalaan natin? Si Bernardo o ang appropriation chairman for 3 years na si Saldico? Kaya nga sabi niya tama, di ba? Tapos sinasabi niya na yun nga, mayroon 100 billion insertion sa BICAM. Kaya lang, name drop lang daw ang pangalan ni Bongbong. My point is, it's true. Yung sinabi ni Congressman Saldico. Di ba? Now, Yusek Trigib Olivar. Other personalities. Anyway, regarding the 100 billion, binrake down, kasi nireview niyo yung kanyang notes. This is all related even to the appointment of Secretary Recto to be the Executive Secretary. As he is now the acting. I guess acting kasi hindi naman pwede magbigay ng ad interim. My problem dito is,
bakit hindi sinabi ni Roberto Bernardo ito noong nandoon siya sa Senate hearing? Bakit? Sabi niya, nakita lang daw niya na sa ano ba yun? Sa video ba yun? Sa social media? Naalala niya? Ba't mo hindi sinabi? Pagkalaki-laki niyan, ha? Appointment because Congress is not in recess, di ba? So, okay. Anyway, ang sabi niya sa akin, hindi po totoo yan, Mr. Senator. Kasi ang breakdown ng 100 billion, 81 billion, yun yung na-assign sa DPWH. Yung 29 billion, other agencies. Hindi niya alam. Out of the 81 billion or out of the 100 billion, yung sa 81 billion, 52 billion, siya ang personal na nag-handle. Ako po nag-handle nun. Nasa notes niya, ito yung kanyang table, binigyan niya ako ng kopya. 51.01. Bakit nga po hindi niya sinabi yan? Di ba? Na mayroong, di ba? Kung hindi pa sinabi ito ni Congressman Saldico, mababanggit ba na mayroong nag-insert ng 100 billion? Di ba? Sa BICAM? I think almost 52 billion. Anyway, so 52 billion, yun yung personal hinandle niya. And talagang sabi niya, naghatid ako ng pera as kickback. But not to the President, but to Yusek Olaivar. Di ba? Ulit, naghatid nga ako pero hindi sa Presidente. Di ba? And sabi niya, ang pagkaalam niya, kasama si Yusek Adrian Bersamin. Ang sabi ko naman mga kababayan, alam nga namang humarap sa iyo si Bongbong. 8 billion pesos, Mr. President. In at least 10 deliveries. Alam nga naman humarap sa iyo si Bongbong, ang tanggapin yung sinasabi mong kickback na yan. Talaga kayo. The modus that yung arrangement nila is, may tigay isa silang armored van. O yan na. May armored van si Yusek Olaivar, may armored van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaivar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Ba't hindi ka sigurado? Galing-galing mo eh. Pero hindi mo sigurado kung si Adrian Bersamin yung driver ng isang armored van. Bakit walang nag-imbestiga? Sino nga? Sigurado ka? Bakit mo sinabing possible si Adrian Bersamin yung nagda-drive ng isang armored van? Ang dami pong pwedeng tanongin eh. Ba't hindi tinatanong? Bakit ang bababaw ng mga tanong ninyo? Diba? Sabi niyo ang gagaling niyo mag-imbestiga. Bakante yung armored van, ipapark, idadrive yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Olaivar, kasi nakakapag-deliver. March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaivar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi niya, sabi ni Olaivar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaivar. Kung saan napunta, hindi natin alam. Wow. Kung saan napunta yung 2 billion, hindi na natin alam. Oh, huwag na lang natin imbestigahan yan. 2 billion lang naman yan, di ba, sir? Ang daming dapat tanungin. Sino yung driver ng isang van? Di ba? Sabi nila, may isang van puno na binamaniho ni Trigib Olaivar. Mayroon darating isang van. Sino nagmaniho ng isang van? Possibly daw si Adrian Bersamin. Bakit possibly? Yung isa sigurado si Trigib Olaivar. Pero yung isang nagmamaniho ng isang empty na van na ipapalit doon sa puno ng perang van, armored van, possibly lang. Tingnan ninyo, incomplete eh. Sa totoo lang mga kababayan, yung investigasyon dapat tinatanong yun, bakit naka-stack yung dalawang armored van doon? Legal ba yun? Na kahit sino na lang ang mag-park doon sa ilalim ng Diamond Hotel ba yun? Legal ba yun? Wala man lang nagtanong? Sinong nag-drive? Sinong nag-drive ng isa? Kompletuhin nyo naman. Yun ang nakakabwisit eh.
Parang tingi-tingi. Sino bang audience ninyo? Taong bayan po ay hindi tanga. Iyon po ang ibig sabihin ni Senator Amy na pang-iinsulto sa intelihente ng taong bayan. Di ba? But personally, he knows or he knew that, kasi personally, nagpapalit sila, no? Amounting to 8 billion pesos. 1 billion, he delivered to Secretary Bonoan. So that's 9 billion. Yung 8 billion was representative of 16% of the 81 billion or 82 billion. Ang usapan daw nila initially was 15%, Mr. President. Tumawad pa raw ng 1% si Olaybar, pero suspecha niya, natatawa raw siya dahil para sa sarili na lang ni Olaybar yung additional 1%. Kaya umabot siya ng 16%. 1 billion to Secretary Bonoan. Siya mismo nagbigay. So he was asking for my advice. Ang sabi ko sa kanya, can you put it in your own handwriting? Can you put it in your own handwriting? Alam niyo mga kababayan, again, sino po mga magagaling dyan, may mga nag-iimbestiga dyan, hindi po ba kailangan kumpleto eh? Hindi yung sasabihin mo lang yung isang driver ng isang armored van, yung isa, I don't know. Posible lang. Incomplete. Parang pinagluloko nyo tao eh. Tapos ngayon nagagalit kayo pagka yung mayroong minority report na natutumbok na naman si Martin Romualdez. Kasalanan ninyo yan. Hindi ninyo kami binibigyan na, di ba? Yun ang tunay na pang-iinsulto. Hindi po pag kinikriticize kayo kasi nga po ganyan ang nakikita. Parang yung ginagago ang tao.